Hi guys, ayan po, magandang hapon po. Welcome po sa ating channel. Ayan, at nagbabalik po tayo sa ating pag-update sa inyo. Nandito po tayo sa baba guys, ayan, at marami po tayong mga nagawang mga arrangement. So naging busy po tayo lately kaya hindi po tayo makapag-upload ng mga videos. Ayan guys. So kapag po kasi ako yung nagbi-video guys, hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa ko. So mas gusto ko yung ipakita sa inyo minsan yung tapos na. So ayan guys, ayan gusto ko lang ipakita sa inyo yung ating mga ating mga plants at ang temperature natin ngayon ay nasa 31 degrees guys. Ayan. 31 degrees po tayo ngayon. So 65% po ang ating humidity. So, pero okay na yan guys sa ating mga plants at ang meron na lang po tayong UV protection na area. Ito na lang po at saka yan. Pero bala ko nang tanggalin din dyan guys yung UV protection ko. Kung hindi ko matatanggal ngayon baka bukas. So, iayos ko yung plastic dyan. Tatanggalin ko. Kasi nga po, pagdating ng winter, wala pong masyadong araw dyan guys. Tapos pag meron pa silang UV protection, parang mas lalo silang kawawa dyan. So, tatanggalin ko po yan guys, yung UV protection nila. At plastic po at i-ready ko na rin dyan yung isa kong pang winter na na isa ring, hindi siya cotton, parang net, hindi siya net, para siyang papel na, basta po yun yung linalagay ko pag winter. So guys, ayan, balik po tayo sa ating mga meron po tayong isa rito ginawang isang arrangement na napaka-cute guys, ayan. Isa siyang duck, ayan. Ang laman po niya ay variegated, variegated po natin siyang hinedchap ko ito guys, variegated pong mini bell. Ayan, nakakuha tayo ng 5 rosette sa ating mini bell na pinropagate ng mga nakarang taon pa. So ayan guys, kung makikita ninyo, ayan, itong ating isang mini bell na ito na variegated. Ayan guys, isang lang guys, ito isang puno lang ng ating variegated, and then hinedchap ko. Tama ba yung tinitignan ko guys? Hinedchap ko siya dito. Ayan, kung makikita nyo, hinedchap po natin and then nagsuli siya. Yung hinedchap natin, nung nagroot siya, inilagay din po natin dito guys. And then nung lumaki na siya, another headchap ulit. So kaya po nagkaroon po siya ng ilang rosette yan dyan guys. So ayan, kumbaga gusto ko lang sabihin, nag-start po tayo ng isang plants dyan na hinedchap natin hanggang yung pag-hedgeup natin, dyan din natin inilagay. So ayan, dumami na siya guys. So ngayon, magsusuli na naman ulit ito. Pangalawang kuha ko na sa kanya ng ito guys, ng suli, ng yung propagation natin. So this time, ang nakuha nating rosette dyan sa small pots na yan, 5 rosette dyan guys. Ayan po, ito po yung nating arrangement na yan. So ganyan lang tayo magpadami guys. Ayan, kaya yun ang gustong gusto ko kapag nag-hedge up. Medyo pangit tignan ng mother plant, minsan namamatay din ng mother plant, pero meron din naman, pag namatay naman okay lang din kasi nga nakakapag-propagate, marami na tayong propagate. So ayan, katulad din itong ating nag-start lang po tayo sa isa. At meron pa tayong isang maliit dyan guys. Ayan, ito po tayong hinechap natin kasi delikado yung mother plant niya. Tingin ko masyadong na-sunburn ng gusto yung mother plant niya, yung body nangitim na kasi, and then hinechap po natin. And then ito po yung isa rin na hinechap ko, ayan, sa mother plant guys. Ayan. Ayan po, hindi pa siya masyadong maraming suli ng ugat. Gusto kong itanim siya kapag marami na siyang ugat guys. Ayan, kumbaga nag-start lang tayong bumili ng isang ganito. So ayan po yung mga na-produce na natin in 2 years mahigit guys, in 3 years parang ganun. Ayan po yung natin. Masipag lang ako mag-propagate siguro, or hindi masipag gusto ko yung nagpo-propagate ako guys.
Katulad yan, ito yung mga hinechap natin Purple Delight, another Purple Delight for next year na naman yan guys. Kahit sabihin mo 50% lang na tayo ang makakakuha dyan. Ito mga Purple Delight kung mga na headchap guys, alos 80% nakapag ano po tayo. So ngayon yung mga pinaghiwa-hiwalay natin, next year na naman yan. So ito na naman po yung mga Purple Delight na naman natin, another for next year na naman yan guys. Makikita pa lang natin lalaki yan next ano pa yan, mga isang taon pa yan guys. Katulad dito mga ito, ayan, propagation nung nag-cuttings tayo ng spring yan guys. Ayan, tingnan nyo po, ganyan na po sila kalalaki. Ayan, ito po yung mga ito naman po yung mga lovely rose na mga pinag-headchap natin na mga lumabas dahon, ang daming dahon yan guys. Ayan po lahat yun, yung tumubo. At yung mga pinag-headchap natin, ayan, at yung pong suli, yung mga mother plant nila na ano nila, ang dami rin pong suli guys. So hindi na tayo talo guys, kahit may namatay po ng mga ibang ano natin, at marami naman po tayong na ano. Pero ito guys, hindi pa tayo sure dyan kasi palalakihin pa natin ng konti yan dyan guys. So ayan, meron din tayong ginawa dito isang arrangement guys. Ayan, mga headchap ko ito, hindi siya arrangement eh. Ang balak ko rito for hanging plants guys. Ano po ito, ghosty. Hinedchap ko po sa mga iba-ibang arrangement natin na nag-grow. At siguro mga 10 yung mga ghosting na ano ko. And then, hinedchap ko rin yung bago kong bili na nag-grow na rin ng ating Vermalensi. Cryptopetalum Vermalensi. At ayan, para magkaroon po siya ng accent, hinalo ko po siya sa gitna. At may mga ugat na po yan guys, hindi pa natin nadidiligan. So ayan, lalagyan ko pa ito ng butas para yan ay hang natin. So ngayon, hindi pa natin siya, ganyan pa lang siya. At itignan po na natin yan after 2 weeks. Tsaka natin siya ihang na ilagay sa tamang lugar para po At gusto ko lang din ipakita sa inyo guys yung hinechap nating pinakauna nating headchap na variegated po nating awayuki. Ayan guys, ayan na po yung mga suli na nakikita natin. Ayan. So nakakatuwa, di po ba? Yung punla lang tayo ng kaysa yung ano lang natin, hinihintay lang natin mag-grow yung ating plants and then baka mamatay siya sa the whole year ng So, pag medyo lumaki na siya ng konti, gano'n ako nagpa-propagate ako. Dito pa lang ako hindi nakakapag-propagate, guys. Kasi napakahina niya nung summer, hindi ko siya ginalaw. Napakahina niya kasi ang dami niyang yellow. So, kung makikita niyo po, marami po kayong makikitang dark brown dyan na medyo na sunburn. Dinagay ko ito sa rehabili section natin, guys. Recovery area natin. So ayan, linipat ko na siya rito ngayon kasi nga dito po meron tayong tsaka yung araw hindi na ganun katingkad. So ayan, hindi pa ako nakakapag-propagate dito guys. Baka next year na siguro ako mag-propagate. Pero meron na akong nakikitang ugat guys. Ayun may mga ugat na ako. Baka kuwanan ko sa bandang gitna at makapag-cut tayo para tayo sure. Para nakapanghinayang siyang putulan Pero may mga ugat po siyang tumutubo sa ilalim guys. Ayan. Ayan. Hintayin ko lang siyang mag-akalmado yung panahon guys. So, at ito guys, ayan. Kinuha ko na yung suli ng ating baekyon. Doon sa taas yung malaki po nating napakagandang plants natin. At nakatabingi na yung mother plant niya. Ayan, kinuha ko. Kahapon ko lang kinuha yan guys. At yan, tinanim ko na kasi may ugat na siya. May ugat na po siya. Hindi ko siya hiniwalay ko po siya sa mother plant. So pag hiwalay ko ng mother plant, may ugat na po siya kaagad. So tinanim ko siya kaagad yan. Ayan yung guys, yung makikita yung awayuki natin variegated. Ayan. Ay, ito pala si Akai Hoshi guys Minsan nagkakamali ako, sabi ko awayuki. Ito pala si awayuki. Ito si Akai Hoshi. So ayan, bago po nating headchap yan at may konti na ring ugat. Di pa natin siya dinidiligan guys. So yung mother plant niya, may 2 po siyang suli. So hintayin pa natin rin yun, mag-grow. So bali nag-start tayo nito 3 sa 3. So ngayon may 3 po tayong rosette na napakaganda at napakadami na po natin babies sa kanilang mga pinag-headchap natin.
So ayan guys, ito naman po yung mga babies na mga hinechap nating mother plant po ng Awayuki. At dun sa taas at meron tayong isang malaking pots doon na puro rosette lang at nag-grow po silang napakaganda guys. At ito rin yung pong mga hinechap natin yan, na mga ano natin, pinropagate, and then another hedgehog na naman guys, ayan. And then ayan, nagsuli na naman po sila ng dalawa. So ayan po, ito lahat ito suli na guys, ito po yung pinaka mother plant niya guys. So ayan po yung mga ano natin, at meron tayo rito isang arrangement na bago na mga yung ginawa po nating, tinanggal ko yung mga, ang laman po dati nito guys ay yung ating mga na sunburn na or naglagas ng ating mga white button. So tinanggal ko na po ito, ang laman niya, and then ngayon yung mga nakatanim po doon sa dati nating fountain na ginawa, nag-rearrange tayo. Ito po yung mga nakalagay dyan guys. Dalawa lang cutting sang inkin linagay natin dyan na may ugat, ito po, at saka yung opalina na isang nandoon. So ayan po guys, ang opalina kasi natin parang na sunburn ng gusto yung pinaka root ng pinaka stem ng kanyang mother plant, pinagkakat na po natin kasi nga parang tumataas, umaakat yung pagka sunburn niya. So apat po yan, hinedgep ko lahat at nakita ko parang hindi rin makaka-recover yung mother plant niya. So guys, ayan po yung ano natin. May yung mga alanganin na plants ko na masyadong na-expose sa araw or na sunburn, na natalo ng araw guys. Pinag-hedgep ko na po yung mga rosette nila guys. So ayan po guys. So hindi ko na lang po ipo-focus dyan yung ano ko, yung kasi ang dami kong kalat dito. At ayan guys, itong mga nandito, kung makikita nyo, ang mga white dyan ay marami po tayo dyan na yung mga parang makikita nyo merong mga white, medyo white green. Ang ano po niyan ay mga ghosty. Ang dami ko kasing ghosty na nagtanggal ako ng dahon, at saka po yung ating napakaganda rin na tubo dito sa ating garden, at ang ating California sunset guys na napakaganda po ng color. So ang mga nakatanim dito guys ay magagandang ano, at saka po yung mga ibang Paraguayense na gusto ko po ng mga color na kulay pink. Nagtanggal po talaga ako ng dahon sa kanila. At ito naman po yung iba nating mga ano, ito ang daming na sunburn dito guys, ay mga namatay. At hindi ko pa masyadong ginagalaw kasi nandito nakatanim yung ating mga variegated po nating mga punla sa dahon ng ating cubic frost guys. So mangilan-ngilan guys, marami pong mga natalo sa dahon, sa init nung summer. Pero mangilan-ngilan meron po tayong mga tumambo. So masyado pa silang maliit, hindi po ko pa ginagalaw. Ayan guys. At banda rito, ayan po yung mga iba natin mga punla na ayan, medyo malalaki na rin. Na nandito nating mga ayan, may mga ayan, lovely rose, ayan yung mga echeveria natin, ayan guys, at may mga black prince, ayan po, ayan may mga ano natin, peacocky, ayan may mga Helen tayo, mga ano po ito, Hutch pink. Ayan, may mga purple delight din tayo rito guys, at may mga variegated din po tayo. So hindi ko pa masyadong inaano kasi wala pa akong space. So ayan guys, at gusto ko lang ipakita rin sa inyo rin ng ano, kasi kinuhanan ko na ng video at na ano ko na sa inyo. Pero gusto kong ipakita rin sa inyo yung ayan yung ating purple delight. So ayan guys, ang ating purple delight na fountain. Ito less maintenance ay tingin ko na guys, ayan. Kasi dati nawindang ako dun sa mga inilagay natin kasi nga dahil sa sobrang taas po ng moisture, ay yung iba matibay, yung katabi naman ay nabubulok, parang ganon, mahina sa moisture. Dahil hindi po masyadong diyan talaga ang sikat ng araw ng ano,
Dahil nga, dati dito kasi yan nakalagay dahil nga po mas yung prioritize natin yung ating ano na mag-grow ang ating mga fruits. Linipat ko siya dyan. And then may mataas, nung summer naman, nandyan naman po yung sobrang init. So yung init at moisture, marami po tayong nabubulok na mga plants na katabi, yung katabi naman medyo minsan nahawa. So ang ginawa ko, nabindang ako doon, medyo na-stress ako pag may mga sobrang nahawa sila. Lagi ko na lang chinecheck kasi once na hindi ko chinecheck na nahawaan yung kabila. So ang ginawa ko na lang pong para less maintenance, ayan po, Purple Delight na lang ginawa natin. So yung mga echeveria nating masaselan ay sineperate ko na lang po ng pots. So at yung kung makikita nyo dyan guys ay ang ating strawberry ay medyo sobrang init, ay medyo hindi sila namatay. Yung iba, gawin ko na lang po siguro yan, Purple Delight na lang po siguro din yan ilalagay natin. So ayan guys, ito na po yung ating mga ayan, ang ating mga masasarap na kulang pa sila sa tamis guys. May pais-isa kumukuha ko minsan pero kulang pa sila sa tamis kasi kulang pa sila sa buwan. So yung mga nandito natin naman at yan, yung mga punla natin sa dahon na medyo nag-grow na yan, may mga variegated po tayo dyan guys. Mga punla po natin yan sa dahon at ito linipat ko na po ito yung mga Purple Delight po natin, mga iba natin punla at ito medyo nag-grow na sila guys. So itong mga na ito last year ko pa mga purple, mga punla yan sa dahon. Ayan, kahit itong mga ito guys, ito si Jules ito I think. Ayan, mga malalaki na sila. At ito po yung mga naka-recover natin. Ayan, yung mga ito si Missing You. Ayan, si Missing You din, ang dami na natin. Ilan nang missing? Doon may dalawa tayo rin sa kabila. Ayan, ito rin guys, punla rin yan sa dahon ng ating Missing You. So ayan, nandiyan po yung mga ito pinagsama-sama ko ang ating mga bronze na hiwa-hiwalay sa pots. So marami tayong pinagsama-sama. Ito kinuha ko rin sa ito punla, ayan, sa ating fountain na guys, iniwalay natin yan sa pots kasi nga healthy siya. So ayokong mamatay lahat ng mga nandoon sa ang ginawa natin Purple Delight fountain na lang guys. So ayan, at ito naman po yung ating mga ghosty rin na pinagsama-sama. Ang dami nating mga hiwa-hiwalay sa small pots kasi nga po pag nagpunla tayo sa dahon, inihiwa-hiwalay natin yan. So and then nag-grow sila, and then katulad yan mga yan guys. Darating po yung panahon yan, pagsasama-sama natin yung pare-parehas. So ayan, mahilig pag kasi guys, nag-grow sila, linilipat ko sila ng mga ganyan, ng mga small pots. Ayan, yung parang mga ganyan, katulad yan, mga malalaki na yan, pwede na sila mga ilipat. Ayan, ayan, itong mga yan, pag itong mga ito variegated lahat guys, ay ayan. So, ayan po. Ayan, itong mga tumubo na lang. Itong mga ito guys, ayan, pinagsama-sama ko na sila. Nakalagay yan, hiwa-hiwalay sa small pots. And then, nilagay ko sila sa isang ganyan. Itong mga punla natin ito sa dahon na kinuha ko dito guys. Ayan, makikita yung nakalbo na po natin ng konti yan. At para mas mag-grow sila. Ayan. At yung mas malaki pa dito, linagay ko na po sa lupa. Ayan, linagay na po natin sila sa lupa guys. Kasi tignan nyo po, ayan, wala na pong ang mga naiwan na lang dito ay mga Leticia at Pretty and Pink ang mga ito guys. Ayan, Pretty and Pink ang mga nandyan, at ito po ay Leticia. At yung iba dito ay may mga Hotch Pink at meron pa rin pa tayong mga naiwan na maliliit pa na mga Purple Delight. So katulad itong mga ito guys, ayan, last year itong mga ito, ayan. Ayan mga variegated, yan yung mga po natin yan, mga Paraguayense. So ayan, pag nag-grow yan ng konti pa, ilalagay na lang natin dyan ang mga yan guys, doon sa yung, tignan natin kung alin yung mga tutubo sa ating garden. So ayan lang po guys, at meron din tayo, ayan, ito rin, medyo marami-rami kasi dahil malaki yung natin yon.
Yung iba naman ay dito rin natin inilagay. Yan, may mga agaboides po tayo, mga tumubo naiwan doon. At ayan, linagay rin po natin dyan guys. Ayan. Dyan po, tinanggal na ho natin ang mga nating nakalagay dito na sunburn na Mendoza, hindi Mendoza yung isa guys, yung Marinade. Yung Marinade po nating na isang malaking isang siya rito, parang gano'n siya at na sunburn po ng gusto yun. Yun, tinanggal na natin yun at yan po yung mga inilagay natin. Ayan guys. So ayan. Ito pong arrangement natin dito. Ayan yung mga bago nating inilagay yan dyan guys. Ayan. Tinanggal po natin yung mga nakalagay dyan. At linagay na po natin, sineparate na po natin sila sa small pots. At ayan po yung ating heart. Ang ating heart guys, kung makikita nyo ay nadagdagan na rin po ng laman. At dahil wala na po tayong masyadong pagitan, at makikita nyo puno na rin po siya. Ayan. At yung makikita nyo yung mga pots natin dyan guys, at tinanggal po natin yung mga nakalagay dyan at linagay na po natin sa iba-iba kung saan po yun nagkulang yung mga na sunburn natin na tinanggal natin. At ayan, linagay na po natin sila dyan. Makikita ninyo bumalik ulit yung kulay ng ating ayan, ng ating heart. At dumami na po siya guys. Ayan. So ayan, marami pa tayong kalat at ang ating mga purple delight na hinedchop guys. Ayan, may mga babies na po. Ayan, may mga new growth na ho tayong mga guys. Ayan, mga baby. Ayan, ito mga punla natin yan sa dahon na variegated guys. Ayan. Ito si Paraguayense nakalimutan ko. Ay, Pachyphytum pachytoides pala yun. Ayun, Pachyphytum pachytoides pala. Pachyphytum pachytoides, ayan guys. Ayan, variegated. So, ayan guys, yan po yung muna yung aanuhin natin. At kahit dito guys, ayan yung ating mga purple delight dito na mga hinedya pa yan. May mga new growth na rin po yan. At ito yan, pinuno na rin natin itong kasi dati guys, yung kalahati niyan walang laman. Ito lang ang mga nandyan. Total ito naman ang mahaba, si Darly Sunshine. So ang dami natin Darly Sunshine na stress din guys. Diyan na po natin lahat na inilagay din yung iba. So ayan, meron pa banda rito. Ayan guys, ang dami po nating napatubong mga Paraguayans. Napakatibay Paraguayans. Yung ito po, Darly Sunshine. Ayan, napakaganda. Tingnan, iba yung pagkakulay ni Darly Sunshine dito. Ayan. At dito naman ay green. At ito guys, tatanggalin ko ito. I-replant ko itong mga nandito. Parang ang hatch pink ay medyo naglagas siya ng husto guys nung summer. Ayan na lang po yung mga natitira nating hatch pink. Pero marami po tayo sa iba-ibang corner na pwede po tayo mag-propagate pa doon. So yung mga pwede pa ritong itanim ay isasama natin, itatanim natin sa isang pots na lang na mas maliit guys. Kasi nga mahina si hatch pink sa sobrang init and then uulan, mataas ang moisture, naglalagas po siya. Ito rin guys, bala kong tanggalin lahat ito at rearrange kasi maliit lang ang butas nito. So mas bubutasan ko pa ng mas malaki ito ng para mas maganda ang daloy ng tubig. So ayan po, marami pa tayong so hindi pa maayos. Ito kapag naayos ang ating heart na yan ay lalagyan pa po para mas lumiwanag siya. Lalagyan natin siya nagdagan natin ng puting bato kasi nga yung puting bato niya guys medyo nawala na. Tsaka naluma na ng gusto yung puting bato. Yung inilagay natin para mas makita natin yung shape ng heart ng ating succulents guys, ay yung ating puso na nandito. At yung mga nandito rin guys, ayan, tingnan nyo yung ating purple delight guys. Ang dami na naman pong yan, mga dating suli yan. Ayan, ganyan na ulit sila kalalaki. Ganyan na po sila kalalaki. Ayan yung mga Paraguayans, yung mga pinag-headchop ko dyan guys. So, ayan pinag-headchop ko, may mga suli na po yan ulit.
At ito ayan, nag-grow na sila ng husto. Meron tayong isang malaking pots nito nandun sa propagation area natin na matured plants. Isang pots lang siya, puro ganito guys. Ang ganda po ng tubo. Kasi ito matibay siya sa winter guys. Matibay siya sa winter. Kahit po minsan madaganan siya ng yellow at nakaka-recover siya. So ayan. At itong mga Paraguayense, nakita ko nga pong matibay din ng ano. Ang white button guys, ang dami kong naglaglagan ng dahon. Parang nagbigay dumi. Kalat siya sa aking garden. Kasi ang dami kong nitong na-propagate. Then ang tag-ulan at saka summer, sobrang init. Dahil po sobrang init, talagang naglagas siya ng gusto guys. Naglagas po siya ng gusto at naglaglagan. At ayan, may mga natira pang mangilan-ngilan. Pero dun sa isang pots kong malaki guys, yan, tinanggal ko na po lahat. Kasi nga, konting hawak mo lang at talagang naglaglagan. Ito may compact pa ang dating niya. Ayan, kahit hawakan mo, hindi siya nalalaglag. So, ayan. Ayan po ang ating, ang maya update sa inyo. Next update ko na lang sa inyo guys ay yung ating, punla mga ano po natin sa taas na napakaganda rin na po ng mga color nila at ayan po, i-update ko po sa inyo ulit yun sa ating veranda. Same plants din po yun pero na iba po yung mga color nila. So ayan guys, tignan nyo po. Punla po natin ito sa dahon. Kaya punla po kayo sa dahon guys. Tambilis po nang dumami ng ating mga plants. Ilang piraso lang dati ito. Ito lang, gustong gusto ko dati ito guys. Ilang piraso lang. Tapos sa bilis po niya, nakita ko yung bilis ng tubo niya. Hindi siya maselan. Bilis po ng tubo niya sa garden ko. So talagang naglagas ako ng naglagas at nagpropagate ako ng nagpropagate. Dati ito lang ako guys. Ayan o. Tinanggalan ko po siya ng dahon. Ayan, at kung makikita nyo, konti lang yung sa rosette lang niya. At meron tayong isang naglagas doon, guys. So, ayan, ito yung mga punlari niya. Meron pa tayong isang nakandun na punla natin na talagang inaano po natin yan, guys. So, ayan, ang ating pong, naman, ang dami nating napunla rin na gustong-gusto ko rin ng color, ang ating pong California Sunset. Ang California Sunset, guys, ay napakaganda po. Ganyan ang color niya. Nagpe-pitch, orange. Ito po yan eh. Ito yan guys, kapag na-stress ng gusto ang ating California Sunset guys, ganito po ang color niya. So ang dami ko ngayon napunla sa dahon nito guys at gustong gusto ko siya at matibay. Lalo na kapag wag mong expose pagdating ng winter guys, medyo may pagkahina siya sa winter. Last year pinasok ko sa deck ko, pulang-pula siya guys, grabe. Ang ganda-ganda niya the whole year, maging tag-ulan, maging wala po ako naging problema sa kanya, hindi siya naglalagas. So, ang ginawa ko sa kanya guys, ang dami ko pong pinunlang dahon sa kanya kasi nga matibay siya. So, ayan guys, at napakaganda po kasi sila, local, lang po sila, common succulents, pero napakaganda po ng color nila. Tingin ko rin sa kanila parang kaysa sa isang variegated po na mahirap patubuin at stress pa tayo na may stress ka pa sa selan niya. So kung ano po yung tumutubo na maganda sa ating garden, yun po yung focus ko ngayon. So ayan, sa haba po ng medyo tingin ko mahaba na, 3 taon na po tayong pag-aalaga ng succulents. So parang nakikita ko na yung gusto kong maano dito sa atin. Para less maintenance tayo guys, hindi tayo masyadong So ngayon nga po, ito na lang mga succulents natin ang inaano ko po. Yung pinapadami ko na lang yung mga kung ano na lang po yung nandito sa aking garden, yun na lang po guys. So ayan lang guys, thank you so much for watching and have a good day po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo, masyado po laging mahaba yung aking video. So ayan po guys, thank you so much, bye.